Sa kabila, God is my provider. Nakakatutuwa po. Salamat sa Panginoon at patuloy ang araw na ito ay binigay sa atin. Salamat sa pagkakataon na muli tayo ay nagkatipon-tipon na kung saan ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, God is my source of total supply. Sabihin nga po ninyo, God is my source of total supply. At habang ako'y nakikinig sa awit, yung Tagalog na inawit yan, iyak ako ng iyak. Nagbalik tanaw yung mga pangyayari sa ating buhay. Sabi nga, doon sa ating susi, God is my source of total supply. How I walk out of a situation of doubt and into faith that God is my source of total supply. Na minsan sabi rito, how to trust God even in difficult times. Many times of our lives, sa ating buhay, kung babalikan natin ang ating mga pinagdaanan, at kanina bumalik sa akin ang mga alaala, yung mga toughest moment natin, mga difficult moment natin, na kung saan ay naranasan ang buhay ng bawat isa. Alam niyo po ba, nung nagbalik sa akin kanina, kaya ako'y iyak ng iyak, nung nagsimula kami ng aking asawa, bago pa lang kami bumubuo ng pamilya, noon namin naranasan na nung time ni Hanalyn, lagi kong naibabalik sa inyo, kasi yun na nakita kong ang Diyos ang gumawa at umalalay sa amin sa panahon ng kami ay nasa ganoong kalagayan. At alam niyo po ba, during that time, kung pagsasamahin natin ang mga araw na lilagi namin sa hospital, siguro po less than 2 months. Less than 2 months po kami noon, naranasan namin, para kaming tumitira na sa hospital. At during that time, alam niyo po ba, doon dumating na kung saan ang ginawa namin, nagtiwala lang na kami sa Kanya. Doon yung moment namin na kung saan lagi kaming nananalangin ng aking asawa. At patuloy kaming umaasa dahil ang salita niya ay tunay, tapat. Sa lahat ng ating dalangin, sumampalataya lang tayo at maniwala na ang Diyos, pagkakalob niya sa atin ang lahat ng ating mga dalangin. At ito ay pagkakaloob sa atin. At alam niyo po ba, during that time, ang aking asawa magpapalit lang ng damit. Sa school, uuwi sa hospital. Ganun po naging routine namin. Kaya nung time na yon, dalangin lang kami ng dalangin. Dahil alam namin ang Diyos ay kasama namin. At nung time na yon, alam niyo po ba, sabi dito, sumampalataya lang tayo that God is my source of total supply. May gagamitin ng Diyos upang ang iyo at ang aking pananampalataya, upang ang iyo at ating pangangailangan ay kanyang punan.
May ginamit siyang doktor na kung saan sa bawat pag-alis namin, sa bawat araw, dinadalangin namin, Panginoon, ituro mo sa amin. Panginoon, gamitin mo ang doktor, gamitin mo ang mga gamot. At alam niyo po ba, dumaan din kami sa point na hindi ko alam. Ang ating brother pet pala yung mga regalo namin. Pasensya na po, naiano ko lang. Dala-dala niya, hindi ko alam. Yung mga regalo namin, mga rice cooker, hindi niya alam na yung pala ay kanyang yung bang isasanla. Hindi niya sinasabi sa akin, hindi siya nagsasalita. Ganon siya. Hindi niya sinasabi sa akin yung mga ganung bagay. Na ayaw niya ako mag-isip. At alam niyo po ba, during that time, gumamit siya ng doktor na sinasabi ko sa inyo, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil pupunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya gumamit siya ng doktor, alam niyo po ba, nung paggamit niya ng doktor, tandaan natin, may mga instrument ang Panginoon upang ang iyo at ang aking pangangailangan ay mapunan ng Panginoon. Gagamitin niya ang inyong mga mahal sa buhay, ang mga kapatid, sa pananampalataya upang mapunan ang iyo at aking pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Kaya kami galak na galak sa Panginoon dahil nakita namin ang Diyos ay buhay. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Tandaan po natin, gaano man tayo, ang pinagdadaanan natin ay kala natin wala na pang, nasa edge na tayo. Sumampalataya lang tayo that God is my source. God is our source of total supply. Basahin po natin sa Philippians 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Na minsan nawawala lang tayo doon sa focus. Yung focus natin patungkol sa ating Panginoon. That God is a Jehovah Jireh that provides all our needs. Siya si Jehovah Jireh na nagpupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Nakatulad ng lalaking si Oral Robert, matapos siyang mautusan ng Panginoon. Sa first loan, siya ay napagbigyan. Subalit nung pumupunta na siya sa pangalawa, at alam niyo po ba, pumunta siya sa bangko at nakipag-usap. Sabi sa kanya, siyempre ang bangko, uuriin ka muna. Lahat titingnan yung mga asset mo, yung iyahalang mo. At kapag nakita nila na wala kang maiyahalang man lang, ganyan sa natural, minsan kailangan pa ng mga garantor para ikay makautang na malaki. At naranasan yan ma-disapprove sa bangkong ito. Hindi siya gumib up. Hindi siya gumib up. At sabi ng nasa bangkong ito, bumalik ka after 5 years. Kasi nga, alam niyo po ba, naranasan namin na maging sa pagtatrabaho, bago ka irregular, na isi-CI ka. Sinisi-CI po. Ano ang dahilan? Inaalam ang lahat sa iyo. Ano yung
ano yung sa pamilya mo, background ng family. Naranasan ko rin po iyan nung ako'y nasa Toy Kingdom. Pinapasok ako although ako ay day off. Hindi ko alam kung bakit. Yung pala, after nung gabi, sabi sa akin ni Delay, may pumunta rito, nagtatanong. Maraming mga tanong po about sa aking family background, financial status, yun po ang tatanungin bago ka irregular sa isang kumpanya. At gayon din sa bangko. Hindi sila basta-basta maglalabas ng malaking pera kapag wala tayong ihahalang na mga asset natin. At siya ay na-disappoint. Okay naman ang unang loan ko. Nakapagbayad ako ng maayos. Subalit sa pagbalik niya, dahil napakalaking halaga po ang kailangan ni Oral Robert. Na kung saan sa pag-utos sa kanya na magtayo ng Oral Robert University, iyon, naranasan niya siya ay ma-disappoint. At sabi nga, dumating sa kanya, sabi niya, I never felt better in my life with God as the source and my needs being supplied according to the amount of riches there in heaven. I would find the loan, the building would be constructed, and I would be able to serve the people. My inner man was standing up instead of lying down. Naunawaan niya yung mga salita, but according to His riches in heaven by Christ Jesus, God was telling me that He is not poor. He was saying that it's all our deposits in heaven, but payable in the coin of the realm. Down here, if I would look to Him as my source. Nung una nawala sa kanya yung pananampalataya, tandaan natin, siya ay pastor na. Subalit dumadaan sa kanya yung mga ganung bagay. Subalit alam niyo po ba ang nakita ko dito? Bagaman siya ay na-disappoint, ang tinig ng Diyos ay lumagay sa kanya. But my God shall supply all my needs according to His riches. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga po, sabi nga, I had discovered a principle that was to serve me in the future when many other loans, all of them larger, would be needed. I discovered that one infallible source, God is my source of supply for all my needs. There will be times when I would forget this principle or neglected to apply it. But ultimately, I would stake all my future supply on it, and it would never let me down. That still, totoo siya sa panahon ngayon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan. Siya ang nagpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Evelyn knew something had happened to me. The brooding I had been going around with was gone. She said, honey, you must have gotten the loan. Nalimutan mo na yung loan. Kasi hindi nagsasalita si Oral sa kanyang asawa. She said, from the bank. At sinabi ni Oral Robert, apparently not, but it's coming. Dadating din yan. She said, from where? Saan manggagaling? From God. Sa Diyos, siya magpupuno sa ating pangailangan. Then I explained the new understanding I had found in God's Word. I said, in our bunker doesn't help us. Ang bangko hindi nakatulong sa atin.
God has somebody who will. I diminish the bunker from my mind. Inalis niya sa kanyang isip na yung bangko matapos siyang ma-disappoint. Tinanggal na niya yon. However, it was not long until he found himself changing his mind. Nabago ang kanyang pag-iisip. Men who run lending institutions may think they are in control. But when they are dealing with a man who has begun to look to God as the source of his supply, they find that God will move heaven and earth. It's necessary to meet his needs. Pupunan ng Panginoon ang ating pangangailangan. At nakita niya, may ginamit na tao sa kanya. Tandaan natin, sa ating mga pangailangan, maraming source ang Panginoon. Maraming pintuan ang bubuksan para sa atin. Maraming instrument ang gagamitin para sa atin. A new friend crosses my path. At alam niyo po ba, meanwhile a man had flown to one of our crusade to observe. Where there he saw the largest number of the people converted in the single service. Nakita niya napakaraming tao ang dumadalo. Napakaraming mga tao ang pinagagaling ng sakit at karamdaman. Maraming pinalalaya. Kaya nakita ng lalaking ito na sa mga gawain ng Panginoon, maraming kinikilos at pinagagaling ng Panginoon. Katulad ng sa Batangas kagabi, nung Friday. Nakita natin ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa lugar ng Kalaka. He saw some miracles that astonished him. One was a boy who had stammered all his life, and after the healing prayer, he could speak perfectly. Maraming pinalaya, maging ang mga naalian ng mga drugs, pinalaya ng Panginoon. The man who had flown to the meeting observed all this. He talked with several of the people. Kinakausap niya yung mga taong napagaling, napalaya sa kanilang mga bisyo, natulungan nung gawaing iyon. At nakita niya, sabi nga, ang tao kasi to see is to believe. Ayan, nag-interview si Lee Braxton sa mga nakaranas ng mga paggaling. Nagtatanong siya, the man who had flown to the meeting observed, at yun nga, his name was Lee Braxton, a banker and mayor in the city in North Carolina. Umattend yung mayor and a banker. At our next crusade, he was present with his family. Ganon ang ginagawa sa pamilya niya, na kung saan naranasan niya ang malakas na presensya. Ganon, sa pag-attend niya, kasama na niya ang kanyang buong pamilya. At ganon tayo, amen po ba? Na kapag naranasan natin, sabi nga, once na natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ang tumitibok na sa atin, ang ating mga mahal sa buhay ay malapit na rin sa presensya ng Diyos. At ganon si Lee Braxton. Dinala niya ang kanyang buong pamilya sa crusade na yon. He flew to Tulsa to investigate our standing in our home city. Then he talked to people we did business with, the newspaper and many others. In short po, si Lee Braxton po ay ginamit ng Panginoon upang mapunan ang pangailangan ng ministry. Sabi, leave it to God. Tinatanong kasi siya ni Lee Braxton, ano ang susunod mong gagawin sa iyong office? Leave it to God. Now I had my thoughts on the Lord where they should have been all the time. He said, why don't you go back to your bunker and let me go with you this time?
Hayaan mong samahan kita sa bangko na iyong pupuntahan. I said, fine, he's already told me I don't have enough asset or experience. Sapat na yon. Nalaman nila, wala akong sapat na asset, wala akong sapat na ari-arian, hindi nila ako pautangin. Lee said, come on, I'll go with you. As we went, I count up my asset. Nagbilang na ng asset si Lee. I knew God was at the center of my life. Sabihin nga po ninyo, I knew God was at the center of my life. I knew God is a good God. Napakabuti ng Panginoon. I had demonstrated that God answered prayer and even performed miracles of healing. I believe in what I was doing. Alam ko yung ginagawa ko. Kalooban ng Diyos na ako ay gamitin niya para maiyayag ang kanyang mga salita. At siya'y sumasampalataya. Siya'y sumasampalataya. I believe in what I was doing. I was being giving generously to God's work. I had seed faith working, although I didn't call it at that time. People were getting help, and the number being helped was increasing. With every crusade, parami ng parami. Na ibig sabihin, yung mga salita na binibigay sa kanya ng Diyos, ito ay buhay. Na kung saan ay kumikilos, maging sa mga nakikinig, dahil siya rin po ay naka-live. I was sincere, honest. Tapat ako. Sabihin nga po niyo, tapat ako. Tapat ako sa Diyos. Lagi niyang inuulit. I was sincere, honest, a hard worker, and have faith. I was expecting help from God and knew it would come sooner or later. Nalam niyo po ba in short? Sabi niya, sabihin mo lang, ako ay si Lee Braxton. Sabihin mo lang kung anong pinasasabi ko sa iyo. At yun sinabi niya. In short, siya po ay binayaran ni Lee Braxton ang kanyang niloan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya nga po, God is my source of total supply. Lagi nating tandaan, this is not mere pleasant reassure. Dare to take God literally. Think about your needs and facing right now. Huwag lang tayong matakot na harapin ito. Tandaan natin, God is my source. Kaya nga po, every time na tayo may pangailangan, God is my source of total supply. Something good is happened to us. Marami tayong mga salita ng Diyos na binubulay-bulay sa atin para yung ating pananampalataya ay laging maboost. Na kung saan ang Diyos ay buhay. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay buhay. Pinunan niya ang lahat ng pangailangan ng ministeryong iyon. Kaya purihin natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, nung matapos namin ang karanasan naming iyon, binuksan ng Panginoon lahat ng mga pintuan, ng mga durungawan sa aming buhay. Maraming instrument na daluyan ang Panginoon sa atin. At alam niyo po ba, during that time, lahat ng mga mahal na isda, binigay ng Panginoon, yung mga biya. Maraming instrument, tanda natin, huwag tayo titingin sa tao. Huwag tayong titingin sa tao, huwag tayong titingin sa ating mga pinagtapusan, ang ating sweldo. Ito ay instrument lamang. Instrument lamang na kung saan ginagawa itong daluyan ng Panginoon upang ang iyo at ang aking pangangailangan ay mapunan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, ulitin muli natin, God is my source
of total supply. Purihin natin ang Panginoon.